Pero kasabay ng turnover ceremony ngayong araw, ibinunyag ni Santiago na ang pagbibitiw niya ay hindi kusang loob, kundi napilitan lamang siya. Pero yung aking effort mukhang kulang or hindi nagustuhan ng nakararami. So I was forced to resign. Last Friday, tahimik ako, tahimik, nagtay lang ako, tahimik. But then, nung kinagabihan, pumutok, nagpalabas din, Malacanang. Pero silent na sana ako, ayoko na. At yun na nga mga kabayan, pag-usapan nga po natin ha. Ito pong pagre-retiro nga po, o pag-resign ni NBI Director Jaime Santiago mga kabayan. Nung mga 2 months ago kasi mga kabayan, di ba, nag-declare na nga po na magre-resign na po itong si Director Jaime Santiago at hindi nga niya po sinabi yung mga dahilan kung bakit siya ay magre-resign. Basta sinabi niya lang po na magre-resign siya at hahantayin po niya na magkaroon po siya ng kapalit. At eventually, after 2 months mga kabayan, nagkaroon nga po siya ng kapalit at kahapon nga, napalitan na siya at bumaba sa kanyang pwesto. Ang nangyari mga kabayan, dun sa kanyang pagbaba, sa pagpasa niya ng kanyang pwesto, dun sa kapalit niya, may tinabaga may pahaging po. Ha? May pahaging po itong si Director Jaime Santiago ng NBI. Mantakin mo mga kabayan, 2 months ago, sinasabi po niya, gusto po niyang mag-resign ng tahimik lamang. Di po ba? Yun po yung galing sa bibig po niya. Gusto po niyang mag-resign ng tahimik lamang. Ngunit, sumabog na daw po at kumalat. At nagulat nga daw po siya, ito po yung galing sa Malacanang. Tapos ngayon, mga kabayan, lumalabas na hindi niya po talaga pala gustong mag-resign. Hindi po niya talaga gustong mag-resign. Kung siya po ang tatanungin mga kabayan, gusto pa rin po niya magtrabaho bilang NBI Director. Ngunit, siya po ay tinabagay, napilitan at pinagre-resign mga kabayan sa kanyang pwesto. Yan po yung pinakamalinaw po dyan. Bakit po? Wala po siguro sa atin, walang makapagturo, walang makapagsabi kung bakit. Ang ating lang pong kayang gawin ay mag-speculate, spekulasyon. Di po ba? Ito po ay ito po ay opinion po natin sa nakikita po natin na nangyayari sa gobyerno ngayon. Ito po ay hindi fact. Inuunahan ko na po kayo, baka sabihin na naman po kasi nila, nagpapakalat ka ng fake news. Diba? Ito po ay hindi fact. Ito po ay base lamang sa ating opinion. Ito sa nakikita nating nangyayari diyan nga po sa gobyerno ni Marcos Jr. At kung bakit nga po si NBI Director Santiago nag-resign sa kanyang pwesto. Di po ba, nabalita na po na siya nga po ay pinag-resign, napilitan lamang. Sa tingin ko mga kabayan, ito po ay dahil sa, di po ba, nagkakaroon na po ng, naalala niyo po ba, pinaimbestigahan po si BP Inday Sara, patungkol nga po dun sa sinasabing paggurgur nga daw po, di ba, planong paggurgur ni BP Inday Sara kay Marcos Jr., kay Tambaluslos, at kay Kokak. Di ba? Alala niyo po yung galit si BP Inday? Ginagawa nila ng issue na tinabagay gusto pong ipagurgur ni BP Inday. Inimbitahan po ni Director Santiago. Ito po si BP Inday. Tapos, hindi naman po nakasuhan si BP Inday. Tinabagay parang siguro winay po ni Director Santiago wala naman po talagang pagbabanta dun Ang sinabi po ni BP Inday, pag siya po ay nagurgur, ibig sabihin siya po yung una nagurgur, may nakausap na siya gugurgur dun sa mga taong magpapagurgur sa kanya. Yun. Tinabagay siguro dahil hindi po na nakasuhan ni NBI Director, ito pong si BP Inday, siguro doon po nagsimula na mawalan ng kumpiyansa itong Marcos administration sa kanya. Di ba? Hindi po tulad ni SOJ Remulla, ni Boying,
na, di ba? Doon pa lang po sa pagpapakidnap po kay Pangulong Duterte, di ba? Tila bagay naging asong sunod-sunuran. Kaya siguro na-promote bilang ombudsman. At ni General Torre na rin, mga kabayan, na, di ba? Halos lahat siguro ng inutos, di ba? Ng administrasyon, ginawa ni General Torre, kaya na-promote bilang PNP chief. Di ba? Nagigets na ba, mga kabayan? Kapag sumunod ka doon sa pinag-uutos sa'yo, marirewardan ka. Tataas ang iyong ranggo. Pero kung ikaw ay hindi susunod, di na bagay papersahin kang mag-resign. Siguro ganun po yung nangyari. Ito po yung opinion natin, kasi yan po yung nakikita natin eh. Diba? Yan po yung nakikita natin galawan. Diyan sa gobyerno ni Junior. Di po ba, mga kabayan? Kaya siguro, ito po si Director Jaime Santiago, napilitang mag-resign sa kanyang pwesto. Ito po, mga kabayan, yung balita panoorin po natin yung balita patungkol po dyan na di na bagay nagpapahiwatig po si Sir Director ng NBI, dating Director ng NBI, Jaime Santiago. Ito po, panoorin po natin, mga kabayan. Alright. Well, hindi rinig sa inyo lahat. At pumatok na. Tahimik kami ni COS. Last Friday, tahimik ako. Tahimik. Nagtailang ko, tahimik. But then, nung kinagabihan, pumatok. Nagpalabas din, Malacanang. Pero silent na sana ako. Ayoko na. Formal nang nanumpa sa tungkulin bilang incoming officer in charge ng National Bureau of Investigation, si Attorney Joselito Magno. Samantala, inamin ng dating NBI Director na napilitan siyang mag-resign sa pwesto. Kung bakit, alamin natin sa sentro ng balita ni Isaiah Mirafuentes. Noong nakaraang Lunes, tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang irrevocable resignation ni dating NBI Director Jaime Santiago. Pero kasabay ng turnover ceremony ngayong araw, ibinunyag ni Santiago na ang pagbibitiw niya ay hindi kusang loob, kundi napilitan lamang siya. Pero yung aking effort mukhang kulang or hindi nagustuhan ng nakararami. So I was forced to resign. Nanindigan si Santiago na sa kanyang panunungkulan, naging tapat siya sa pamumuno. Di baling maging unpopular, pero right. Maaaring madinig na, ma-trade ako, masabihan ako na ungrateful, pero right. Maraming beses kong ipinaglaban ng Bureau. June 14 noong nakaraang taon nang manungkulan si Santiago bilang direktor ng NBI at si Atty. Angelito Magno na ang tatayo ngayon bilang Officer in Charge Director. Si Magno ay naging Assistant Director ng NBI at nagsimula siya sa ahensya taong 1991 bilang record checker o yung tagahanap kung may penalty o criminal record ba ang isang nag-a-apply ng NBI clearance. Bilang bagong direktor, tiwalaan niya ng taong bayan ang kanyang prioridad. We live in times when trust in government is fragile, when corruption tempts, and when power often bends the law to its will. But let the NBI stand as proof that to uphold the law is not to twist it toward influence, but to hold it straight for all. Trust is our currency. Pag nawala ang tiwala sa atin, napakahirap na pong ibalik. Nangako rin si Magno na maglilingkod siya ng walang takot at maaabot ng tao ang hustisya. Magugunita na kabilang ang NBI sa mga nag-iimbestiga ngayon kaugnay sa maanomaliang flood control project na kung saan magiging malaking hamon sa bagong upong NBI Director. Isaiah Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.